eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit, joined and united in one God? Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry, even though each strand is different from the rest. We become a thing of beauty and of strength when we're held together by a common thread. So let us put aside those things that would divide us. Let us press on to the goal to which we're called. The greatest work is done when we're united, and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Answer the call. When I think of all my faults and my failures, and I consider all the times I let God down, I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, yet every time I've come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed.
sa ating programa ngayong po umaga. Ito po ang The Key to Success Season 2, The Key for Your Growth from the Word of God. At muli po ay ako nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama sa programa na kung saan nagkatuwang sa ating paglago espiritual. And I do believe na ito po ay magiging pagpapala po sa atin ang programa na inilaan ng Panginoon sa atin upang patuloy po tayong mag-aaral po ng salita ng Diyos. At napakaganda po na yung atin pong pag-aaral ay tuloy-tuloy. So talagang marami pong inilalatag sa atin ng Panginoon na mga putahe mula sa salita ng Diyos para tayo lalong mag-uminit, maging on fire sa gawain po ng Panginoon. Kaya po, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. Good morning, a blessed morning po sa ating lahat. CBBC family, Pastor Hill, Pastor Rick, and Ma'am Tang, at sa lahat po na members ng CBBC CSI North Caloocan Mission ay blessed morning po. Si Sir Leggy, magandang umaga. Kay Sir Paul James Garbacio, magandang umaga po. Amen. Good morning po sa inyong lahat. So, ngayon po ay November 7, 2023. So, napakabilis po ng panahon. Kamakailan lang ay October, ngayon November na po, at next month December na, and then 2024 na po. So, napakabilis ng panahon. Kaya talaga samantalahin natin habang ang ating panahon ay napakabilis, ay talagang ipagamit talaga natin yung buhay natin sa Panginoon, Na maganda po niyan ay sa lumilipas na panahon ay magamit po natin ang ating pong oras at ang ating pong kalakasan para po sa ating Panginoon. So tayo po muna ay mag-aaral po ng salita ng Diyos at magbabasa po muna tayo ng ating Biblia. Proverbs chapter 7. Basahin ko po, pakisundan niyo po sa inyo po mga Bibles. In the book of Proverbs chapter 7 verse number 1, the Bible says, "My son, keep my words and lay up my commandments with thee. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Say unto wisdom, Thou art my sister, and call understanding thy kinswoman, that they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words. For at the window of my house I looked through my casement, and beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding. Passing through the street, near her corner, and he went the way to her house. In the twilight, in the evening, in the black and dark night, and behold, there met him a woman with the attire of an harlot, and subtle of heart. She is loud and stubborn, her feet abide not in her house. Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner. So she caught him and kissed him, and with an impudent face said unto him, I have peace offerings with me this day. I have paid my vows. Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee. I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works with fine linen of Egypt. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let us fill our fill of love until the morning. Let us solace ourselves with loves. For the good man is not at home, he is gone a long journey. That he that taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed. With her much fair speech, she caused him to yield. With the flattering of her lips, she forced him. He goeth after her straightway as an ox to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks, till a dart strike through his liver, and as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life. Hearken unto me now, therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth. Let not thine heart incline to her ways, go not astray in her paths. For she hath cast down many wounded, yea, many strong men have been slain by her. In verse number 27, last verse, her house is the way to hell, going down to the chambers of death. So tayo po'y saglit na manalangin. Let us pray. Dakilan namin Diyos, amin naming makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo sa kadakilaan, kabutihan niyo po sa aming buhay. Na ngayon pong oras na ito ay muli kaming makakatanggap ng inyo pong mga salita, Panginoon, spiritual blessing, O God,
Salamat po sa katatapos lamang po na family time with God. Salamat po na ang inyo pong salita, Panginoon, ay napakayaman, Panginoon, na hindi po nahubusan, Panginoon, ng mensahe para po sa amin. At nawa na sa lahat po ng mga instructions na ito na aming pong natatanggap, ay patuloy po namin itong isa pang buhay at patuloy po namin itong panatilihin sa aming pong puso't isipan. At anuman pong bahid ng kasalanan nakita niyo po sa amin, patawarin niyo po kami at pakalinisin. Ibinabalik ko po lahat ng kapurihan, kalwalatian at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Alright, so let's continue po mga kapatid, no? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ngayon po, ang ating pong pag-aaralan mga kapatid is manggagaling po dito sa talata sa verse number 7 and verse number 8. Na makikita natin dito mga kapatid ay gusto ko lang pong bigyan po ng emphasis yung statement na sinabi po dito ni King Solomon regarding po sa isang young man. Ano? So, it is for the young man because makikita natin dito mga kapatid na bago po dumating yung verse number 7 and verse number 8, meron po munang mabigat na at seryosong warning sa mga mananampalataya, no? Sa mga, especially sa mga anak ng Diyos. Na sabi po diyan sa verse number 7, "My son, keep my words and lay up my commandments with thee." So ang emphasis po dito ay walang iba kundi ang importance of the Word of God. So binigyang diin dito yung kahalagahan po ng salita ng Diyos, no? So talagang ang inuuna talaga sa atin ng Panginoon na bigyang diin, no? Kung meron man siyang mensahe para sa atin ay walang iba kundi yung kanyang salita, no? At sinasabi po dito sa kanyang salita that we should keep the words of God. We should lay up the commandments within us, no? At kapag tayo ay natutong mag-keep ng commandments, and ito'y matututunan nating isa pamuhay. So, ibig sabihin, keep my commandments in verse number 2 and live, and my law as the apple of thine eye. So, kinakailangan po nating matutunan na tanggapin at ingatan yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkikip po ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng pagsasapamuhay ng ating pong natatanggap na salita ng Diyos. And also, it should be the apple of our eye. So pag sinabi natin the apple of our eye, naunawaan po natin kung ano yung ibig sabihin po nito, no? Ang ibig sabihin po nito is it should be attractive. The Word of God should be attractive sa ating pong pamumuhay. So hindi po dapat yung term na nauumay or parang wala nang dating sa atin yung salita ng Diyos. Kumbaga, kapag nakakapakinig tayo ng Word of God is parang passive na lang tayo, wala nang epekto kumbaga sa atin. Kasi kumbaga sa mag-asawa, no? For example, sa mag-asawa ay parang wala nang tamis ang kanyang pakiramdam sa kanyang asawa. Kumbaga, wala nang dating. Okay, naunawaan niyo po? When we say apple of thine eye, it talks about attraction, no? So dapat ang salita ng Diyos ay palaging attractive po sa atin. Sabi ng Bible, bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. So ganun po katindi yung pagbibigay ng emphasis ng Panginoon sa salita niya na kinakailangan yung focus po natin ay laging nasa salita ng Diyos. Bakit po? Sabi diyan sa verse number 4, kailangan hindi lang po dapat nating itong i-attach sa buhay natin, dapat hindi lang attractive sa atin kundi talagang yung constant communication. Kasi sabi diyan, say unto wisdom, thou art my sister, and call understanding thy kinswoman. So when we say sister, talagang malapit po ito sa atin. Di ba? Grabe po yung closeness dapat ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. Sapagkat sabi diyan sa verse number 5 that they may keep thee from the strange woman. So here comes the strange woman, mga kapatid. Ibig sabihin, may warning po sa atin, may instruction sa atin na manatili tayo o manangan tayo sa salita ng Diyos kasi may darating na strange woman sa buhay natin. So lagi ko po itong sinasabi sa inyo na ang strange woman ay nagre-represent sa kasalanan. No?
So meron pong kasalanan na paparating. At ang sabi dyan, yung strange woman na yan, sabi ng Bible is, it is a stranger. And also, it flattereth with her words. Anong ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin ng flattereth with her words, ang kanyang pananalita is alluring and attractive sa mga tao. So, lagi po kasi ang kasalanan ay hindi po magmumukhang kasalanan sa atin. Ipapamukha ng dyablo yung kasalanan na hindi kasalanan so that magiging kaaya-aya ito sa atin at ito ay magi-give in po tayo dun sa kasalanan. So, yun yung warning. Ang importante po dito mga kapatid, yung ating pong pagbibigay ng halaga sa salita ng Diyos upang makaiwas po tayo o hindi tayo masilo ng kasalanan. Pero ang napansin ko po dito in verse number 6, no? For at the window of my house I looked through my casement, in verse number 7, and beheld among the simple ones, I discern among the youths, a young man, void of understanding. So ito po ang medyo medyo malungkot na part. Kasi bago po itong verse number 7, nauna na po yung verse 1 hanggang verse number 5, na makikita natin dito yung constant warning and constant instruction ng Panginoon na manangan sa salita ng Diyos. Ano? Bakit po? Kasi verse number 5, merong strange woman. Pero pagdating sa verse number 7, meron pong ipinakilala dito si Solomon na young man, and not only a young man, but it is a simple. No? Pag sinabi nating simple ones, ito po ay mga tao na wala po silang kargang salita ng Diyos. Ibig sabihin, empty po sila pagdating sa salita ng Diyos. No? They are simple. Hindi yung simpleng pananamit, kundi simple, void of understanding. Yan po yung ibig sabihin yan. I discerned among the youths a young man void of understanding. So wala silang pangunawa. Kagaya ng pangunawa ng tao na mayroong salita ng Diyos. So makikita natin dito na pagdating sa verse number 7, may ipinakilalang young man, and ito ay isang simple and void of understanding. So paano po mangyayari na sa panahon ng nagbigay ang Panginoon ng warning patungkol sa strange woman, at bago po dumating sa strange woman, meron pong instruction na manangan sa salita ng Diyos, bakit may lumabas pa na isang young man that is void of understanding and it is simple? Samantalang meron na pong warning. Meron na po tayong instruction galing sa Panginoon. No? And ang nakakalungkot po dito, itong young man that is void of understanding, in verse number 8, he is passing through the street near her corner. Sino po itong her na tinutukoy dito? In verse number 5, yung strange woman. Saan po siya dadaan? Ano po ang direksyon na kanyang tinatahak? Ang direksyon na kanyang tinatahak ay doon po papunta o malapit po or patungo po doon sa strange woman. Okay? Near her corner, and he went to the way and he went the way to her house. Hindi lamang po siya lumapit po yung daanan papunta doon sa malapit po doon sa strange woman, kundi doon po talaga siya pumunta malapit sa tahanan ng strange woman. Ano po ang implication po nito, o ano po ang kinalaman po nito sa ating pong Christianity, mga kapatid? Meron pong kinalaman ito sa ating pong Kristiyanong pamumuhay, sapagkat makikita natin dito yung example ng isang mananampalataya na bagamat siya ay nakatanggap na ng instruction mula sa Panginoon, and then marami na pong warnings, no? Ay lalabas pa rin siyang young man that is simple and void of understanding. Yun po ang nakakalungkot po sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Ang nakakalungkot po sa atin, mga kapatid, ay napakarami na nating instruction mula sa Panginoon, mula sa Panginoon through the pastor, to the preachers, na nagbibigay sa atin ng warnings, nagbibigay sa atin ng instruction na dapat nating gagawin at hindi dapat nating gagawin, sapagkat pag ginawa natin ito, mapapahamak tayo. Pag ginawa natin ito, pagpapalain tayo. So marami pong instruction, marami pong warning. And yet, meron pa rin sa atin nalalabas na young men, young women, or all ages, mga kapatid. Bagamat ang tinutukoy lang po dito is young men, no? And bakit po young men po dito? Sapagkat
makikita natin dito mga kapatid yung kahalagahan talaga ng kalalakihan. No? Binigyan ng emphasis dito yung kalalakihan. Bagamat ito po ay tinutukoy po dito ay young men, pero ito po ay is applicable sa ating lahat. No? Lahat po, all ages mga kapatid. Sapagkat ito po ay nangyayari po sa Christianity. Nangyayari po ito sa Kristiyanong pamumuhay po natin. Napakarami po sa atin na mga mananampalataya na nakatanggap na ng salita ng Diyos, nakatanggap na ng warning mula sa salita ng Diyos, and then lalabas pa rin na simple and void of understanding. Lack of understanding. Lack of knowledge. Lack of wisdom. So nakakalungkot po na meron na po tayo napapakinggan, marami na po tayo napapakinggan. Katatapos lamang po ng mga ng pananambahan natin ng Sunday, punong-puno tayo ng salita ng Diyos. And then kahapon, meron naman po tayong family time with God at kanina. At ngayon, meron tayong The Key to Success. Marami pa tayong mga programang nakalaan mamaya. Kung tutuusin mga kapatid, napakarami na. Ilang araw-araw nakakatanggap tayo ng warnings. Araw-araw nakakatanggap tayo ng salita ng Diyos. Pero bakit po may lumalabas pa rin amongst doon sa mga nakatanggap or nakapakinig ng salita ng Diyos na mga simple ones and void of understanding. Diba? That's the point, mga kapatid. Meron pa rin lumalabas amongst doon sa mga nakapakinig na ng salita ng Diyos na tila bagang walang napakinggan. Tila parang hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. Parang hindi nakapakinig ng warning. Bakit? Kasi doon sa warning, kung saan merong warning, doon pa talaga siya dadaan. Sinabi na nga dito na merong strange woman. Importante yung salita ng Diyos para i-keep tayo away from the strange woman, no, from the stranger which flattered with her words. Samantalang itong young man na ito, among the simple ones, he is void of understanding na doon pa talaga siya dadaan. Di ba? Yun ang nakakalungkot po sa atin. Sabi ko nga, may mga mananampalataya na ilang beses na po tayo nakakatanggap ng warnings, ng instruction mula sa Panginoon. And yet, ang pamumuhay pa rin natin ay para bagang wala tayong napakinggan na warning. Wala tayong napakinggan na instruction mula sa Panginoon. Kaya nga ano pong nangyayari dito? Ang nangyayari is malaya po ngayon ang dyablo na makakilos sa buhay po natin. Kaya makikita natin diyan kung papaano yung pattern ng pamamaraan ng dyablo. Una, ang gagawin niya diyan ay dadalhin niya po sa ang dyablo talaga ay punong-puno po yan ng kadiliman. Sabi niya po dito sa verse number 9, in the twilight, in the evening, in the black and dark night. Bakit? Anong implication nito? Darkness. Walang kaliwanagan mga kapatid sa kasalanan. No? Darkness, mga kapatid. In verse number 10, and behold, there met in him a woman with the attire of an harlot and subtle of heart. Nakita niyo po? Ano po yung kanyang pamamaraan? Una, dadaling kanya sa darkness. Pangalawa, dadaling kanya sa isang lugar o sa isang sitwasyon na ikaw ay ma-attract hindi na sa salita ng Diyos, kundi dun na sa kasalanan. Diba? With the attire of an harlot and subtle of heart. Ano po ang warning kanina in verse number 2? Keep my commandments and live in my law as the apple of thine heart. Ibig sabihin, the word of God should be all the time, must be attractive. Dapat attracted po tayo lagi dapat sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang strange woman ay nag-iitsura po siyang attractive din. No? Sabi ko nga sa inyo, ang kasalanan ay hindi magmumukhang kasalanan sa atin. No? Palagi po ang kasalanan, ang approach po niyan ay kaaya-aya sa ating paningin. So, ibuboost niya yung tinatawag po natin na lust of the eyes. Lust of the eyes. No? Pagka attractive sa ating paningin, naalala niyo po si Eva, no? No, nakita niyo po yung tree of good, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Sabi niya, sabi ng Bible, when she saw that the fruit was good for food, no, anong ginawa ni Eva? She took it and did it and gave it to her husband. 'Di ba? Saan nagsimula? Nung nakita niya na yung
pinagbabawal ng Panginoon ay na-attractive. No? Pinagbabawal ng Panginoon na kainin. Attractive pala, maganda palang tingnan at maganda, parang masarap kainin. She took it and did it and gave it to her husband. Parehas sila ngayon nagkasal at parehas ngayon silang bumagsak. Saan nagsimula? Sa lust of the eyes. The same thing ang ginagawa po ng dyablo. Palagi ang itsura ng kasalanan ay attractive po sa atin. Kaya nga ang warning mga kapatid, ang instruction sa atin, kinakailangan po na ang salita ng Diyos dapat ang maging lagi pong attractive sa atin. No? Hindi po yung sanlibutan. Hindi po yung makamundong bagay, hindi yung kasalanan. You see? So, yan po yung pamamaraan niya. Dadali niya tayo sa darkness para pag tayo ay nabubulagan na, nandun na tayo sa kadiliman, ang nakikita na lang natin yung attractiveness ng kasalanan. Now in verse number 11, she is loud and stubborn, her feet abide not in her house. So makikita natin diyan yung pagiging wild ng kasalanan, no? Pagiging wild and free. Yan ang gusto ng mga kabataan ngayon. Yan yung sigaw nila. Kalayaan at kapayapaan. Di ba? Wild and young, wild and free. Yan ang gusto ng mga young people ngayon. Yan ang gusto ng mga kabataan ngayon. Yung walang rules, walang sumisita, walang nagko-correct. No? Gusto nila na mamuhay ng sarili. No? Gusto nilang mamuhay ng hindi sila pinakikialaman. And sabi diyan, so she caught him and kissed him, and with an impudent face said unto him. So ito na po ngayon yung mga sumunod na pangyayari. Ang nangyari po ay nakuha po ng kasalanan itong young man. No? Nakuha po siya ng kasalanan o ng dyablo, and in verse number 21, with her much fair speech, she caused him to yield, and with the flattering of her lips, she forced him. So talagang ando na. Yung una, ina-attract niya pa, pero ito ngayon, pinipwersa niya na. So ibig sabihin, wala nang control itong young man sa kanyang sarili. Ano na ang nagko-control sa kanya? Ang nagko-control na po sa kanya ay kasalanan na po. No? Now in verse number 22, and he goeth after his straightway as an ox to the slaughter, or as the fool to the correction of the stocks. Nakita niyo po, ang nangyari po sa young man na ito ay para siyang isang ox, no, na dinala po doon sa slaughterhouse, no, sa katayan. Ng isang ox, mga kapatid, ay hindi niya alam na yun na yung kanyang huling hantungan, yung slaughterhouse. Naunawan niyo po? Kaya makikita natin dito mga kapatid, yung napakaseryosong bagay na ito po kasi ay nangyayari eh. Hindi po ito binigay sa atin ng Panginoon parang pantasya lang ang ating pagtanggap po dito. Kundi ito po talaga ay nangyayari. Even sa ating simbahan, even from the other churches, mga kapatid, nakikita natin nangyayari po ito. Ano po ang nangyayari sa atin? All ages. Hindi lang, bagamat sabi ko nga, ang tinutukoy dito is young men. Pero all ages, mga kapatid, ay nabibiktima ng dyablo sa pamamagitan ng pag-a-attract ng kasalanan para at ang tao ay mapunta dun sa kalagayan na hindi po kaaya-aya. Kaya nga sabi dito in verse number 26, for she had cast down many wounded. Sino po ang madalas na nabibiktima ng kasalanan? Yung mga wounded. Wounded Christian. Wounded in spirit. Yan po yung madalas na nabibiktima. Yan yung madalas na nakakast down. For she had cast down many wounded, yea, many strong men. Even strong men, mga kapatid, kahit malalakas, no, have been slain by her. Talagang wala siyang sinasanto. Malakas ka man, wounded ka man. And in verse number 27, her house is the way to hell, going down to the chambers of death. Palagi po papunta sa destruction. So, what is the lesson, mga kapatid? Ano po yung lesson natin ngayong umaga? Para mailagay natin sa ating puso't isipan at seryosohin po natin ang pakikinig natin palagi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang pinakapunto rito, mga kapatid, is seryosohin natin yung pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Oh yes, marami tayong mga programa, marami tayong napapakinggan mula sa preaching, mula sa mga preachers, mula sa pastors. Napakarami ng salita ng Diyos. Maraming warnings, maraming instruction. But the main thing,
The main point is seryosohin talaga natin. Kasi pag hindi natin sineryoso, ang akala natin ay all right tayo, akala natin strong tayo, yun pala ay wounded na pala tayo. At kapag tayo ay nagsimula na po mag-isip ng mga negative things, kapag sa sa church wala na tayong makitang positive, puro na lang negative, mga kapatid, meaning tayo ay wounded na. At kapag tayo ay wounded na, mga kapatid, tayo na po ang number one target ng diablo. Not only the wounded, pero sabi diyan, also the strong men, the strong ones. Sasabihin natin, tayo ay active ngayon sa gawain, malakas tayo, ginagamit tayo ng Panginoon, wala pa tayong nakikitang problema sa buhay natin. Bagamat wala pa tayong nakikitang problema sa buhay natin, pero maraming warning. Tandaan niyo po, bago ang sakuna, nauna muna ang warning. Ang pag-asa, kapag merong dumating na bagyo, meron po yung warning. Di ba? Ang PVOX, kung di ako nagkakamali, yun ba yung tawag doon sa sila naman yung nagmo-monitor sa earthquake, 'di ba? Kapag may paparating na earthquake o may naramdaman na konting pag-alog, no, ng lupa, ay magbibigay kaagad yan ng warning sa publiko na mag-ingat sa ganitong lugar, merong ganitong naramdaman, mag-ingat sa aftershocks. So, bago po ang sakuna, merong mauunang warning. So, palagi po tayo nakakatanggap ng warning. Kaya nga wag tayong maging kampante sa buhay natin ngayon na okay pa ako ngayon, nakakapakinig ako ng salita ng Diyos, okay pa ako, na active pa ako sa gawain ng Panginoon, meron pa ako napapakinggan. No? Wag tayong pumayag na dayain tayo ng diablo na all right tayo, okay pa tayo. No? Sa panahon na meron tayong napapakinggan ng salita ng Diyos, take heed. No? Take heed. Seryosohin natin. Pagka sineryoso natin yung salita ng Diyos, if we will keep the Word of God will keep us. Pero kapag binaliwala natin, naging passive tayo, sanay na tayo na nakakapakinig ng salita ng Diyos, naging normal na sa atin yung salita ng Diyos. Anong sabi ng Bible? Meron pong darating na strange woman sa buhay natin. Meron darating na kasalanan sa buhay natin. At kapag dumating yung kasalanan na yan, no, lalabas tayo na parang wala tayong napakinggan. Lalabas tayo na tayo ay simple, young men, void of understanding, walang pangunawa. No? Ang makikita natin dito ay yung simple, walang pangunawa. Ano po ang dapat po nating taglayin na character traits? Dapat po tayo ay maging prudent. Ano ba yung prudent? Ang prudent po, mga kapatid, yun yung tao na cautious or maingat. No, maingat po itong taong ito. Sabi nga po sa Proverbs chapter 22 verse number 3, a prudent man foreseeth the evil and hide it himself, but the simple pass on and are punished. Yung prudent man, pag nakita niya yung masama, nakita niya na yung kasalanan, hindi na siya tutuloy doon. He hide it himself. No, pero yung simple, dadaanan niya pa rin. Alam niya nang mapapahamak siya doon. Alam niya nang may warning doon mapapahamak siya. Dadaanan niya pa rin. Ganun po ang simple ones. Ganun po ang walang pangunawa. And sabi dito sa verse number 27, chapter 20 ng Proverbs, chapter 27, verse number 12, a prudent man foreseeth the evil and hide it himself, but the simple pass on and are punished. The same thing ang sinasabi po dito. In Proverbs chapter 14, verse number 15, sabi diyan, the simple believe it every word, but the prudent man looketh well to his going. Makita nyo? Yung simple man, lahat ng salita kahit mali na, papaniwalaan niya 'yon. Simple wala siyang strainer . Pero yung prudent man, he looketh well to his going. Talagang tinitingnan niyang mabuti, pinag-aaralan niya, ito bang dinadaanan ko na ito ay okay ba ito? Maayos ba yung kalagayan ko pag dito ako dumaan? Maayos ba yung buhay ko pag ito yung ginawa ko? That's the prudent man. Pero yung simple, he believe it every word. And the simple pass on and are punished. Napapahamak yung taong hindi nag-iisip. 'Di ba? Napapahamak yung taong hindi ginagamit yung kanyang kaisipan sa salita ng Diyos. So the implication is very important, mga kapatid. The implication is, let's be a prudent man. No? Ang prudent man,
nagte-take heed sa salita ng Diyos, kapag nakita niya yung evil, he hide it himself. Pero yung simple, kahit na alam niyang mapapahamak siya, dadaanan niya pa rin yan. Bakit? Akala niya malakas siya, akala niya strong siya. Pero hindi niya alam, yung strong na yan, yung pagiging strong na yan, ang magmamanifest dyan ay weakness. At ang strength po natin, mga kapatid, ay nakabase kung ano yung tinatanggap natin na salita ng Diyos. Nandiyan dyan yung kalakasan natin. No? Pero yung simple, sige lang, akala niya, kayang-kaya niya ang diablo. Makikipaglaro pa yan sa kasalanan. No? Yan ang simple. Yan ang young man that is void of understanding. Simple nga eh. Wala siyang pangunawa. Kaya kahit alam niya na yan ay kasalanan, kahit alam niya na siya'y mapapahamak dyan sa kalagayan na yan, sige lang, tuloy-tuloy lang siya dyan. No? Hindi pa ako nahuhuli, hindi pa ako nakikita ni pastor, hindi pa ako na nabubuking, kumbaga. No? Akala niya, kayang-kaya niya ang buhay niya. Pero sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ang diablo, bago ka mag-isip ng plano, yung plano mo na isang plano mo, ang diablo may 10 plano na sa'yo. No? Kaya nga tandaan natin, mga kapatid, take heed. Let's be a prudent man. A prudent man, when he foreseeth the evil, he hide it himself. But the simple pass on and are punished. The simple believe it every word, but the prudent man look it well to his going. So let's be a prudent man. Amen? So I hope na naunawaan po natin yung napakagandang paalala po sa atin ng salita ng Diyos ngayong po umaga. So nawa na ito po ay naging blessing po sa atin. Amen? So ngayon po ay dito muna natin tatapusin ang ating pag-aaral. And huwag niyo pong kalilimutan na isama po sa panalangin ang ating pong buong maghapon. Today is Tuesday. May pasok po ang mga PSS students. Panalangin niyo po sila. At ipanalangin niyo rin po ang ating mahal na pastor, of course, ating gawain at mga projects po nating simbahan, mga commitments po natin, sama po natin sa panalangin. At yung mga kapatiran po natin, patuloy po natin silang isama po sa panalangin niyo. Lalo na po yung mga kapatiran natin may mga karamdaman, ipag-pray niyo po sila. Maging sa mga kapatiran natin sa abroad, no, marami po tayong mga kapatiran sa abroad, ipanalangin po natin sila, mga kapatid. So, ipanalangin po din po natin yung nalalapit po na Foundation Day ng ating pong PSS. Sama po natin sa panalangin sa 13 and 14. Ipag-pray niyo po yung ating pong Foundation Day. So, maraming salamat po. Sister Leggie Montoya, Sir Paul Gervasio, magandang umaga po and thank you for tuning in po. Kay Ma'am Sonia Orculio, maraming salamat po. Ma'am Fe Mahor, maraming salamat. Ma'am Grace Bondesto, maraming salamat po. Kay Ma'am Marilyn Fruto, maraming salamat po, ma'am. And kay Sir Angelo Garilao, kay Nanay Teresita, maraming salamat po. Alright, so tayo po ay saglit na manalangin. Let us pray. Dakila namin Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo pong kabutihan, kadakilaan sa aming pong buhay. Salamat po sa inyo pong salita na patuloy pong umaabot ng pangangailangan namin, Panginoon. Thank you for the warning and the instruction, Panginoon, and the example of the young men, Panginoon, para po sa amin na maunawaan po namin yung kaseryosohan, Panginoon, ng pagtanggap namin ng inyo pong mga salita. Nang sa ganun, ay kami po ay hindi po masilo o mabiktima, Panginoon, ng kasalanan. Anumang uri ng kasalanan sa buhay namin ay magdadala sa amin papunta sa destruction, Panginoon. Patuloy niyo po kaming i-bless, patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon. Tulungan niyo po kami to be a prudent man, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ingatan niyo po ang mga anak ninyo, saan man po sila naroroon, at lalang kita niyo pong gawain sa lugar na ito, sa Caloocan Mission, sa pangunguna po ni Pastor Rick, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless. Pagpalain, Panginoon, ang inyo pong gawain, Panginoon. Muli, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at magkita-kita tayo ulit bukas, the same time and the same program. Ito po ang The Key to Success Season 2. The Key for Your Growth from the Word of God. This is your host, Richie Lagod, serving you from Mondays to Fridays. God bless you all. Keep safe, brethren, and remember, we love you all. To God be the glory. The eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence
examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit, joined and united in one God? Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry, even though each strand is different from the rest. We become a thing of beauty and of strength when we're held together by a common thread. So let us put aside those things that would divide us. Let us press on to the goal to which we're called. The greatest work is done when we're united, and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls.